Okay, makikita po natin dito sa vlog natin ngayon kung gaano katuso si Satanas. Kung papaano niya imimimik si Jesus sa lahat ng bagay. Importante po ito sa lahat ng bagay. At yung pinaka-peak o pinaka-rurok ng kanyang pagmimik sa Panginoong Hesus ay matutupad po sa tribulation. Okay. Kung pag-aaralan mong mabuti ang end times, yung eschatology na tinatawag natin sa ating pastoral studies, ang end times po ay makikita natin as something na tumutukoy sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Wherein, dito pa lang po sa aklat na ito, ang Bible, syempre, mula Genesis hanggang Revelation, nakalagay na po doon kung ano yung mga mangyayari. Kaya, tayong mga nagbabasa ng Biblia, especially tayong mga Christians, mga born-again Christians, syempre, sino pa nga ba, titignan nating mabuti yung konteksto ng mga binabasa natin. Tulad po nitong mangyayari sa tribulation. Sabi po ng Biblia, kasi ito pong umpisa ng tribulation, mangyayari pag na-rapture po ang church. Kahit balibaligtarin mo man yung hula sa Daniel 9:27, balibaligtarin mo man yung Thessalonians, talagang iisa lang po ang binabanggit talaga doon. Meron tayong pre-trib rapture. Meron pong pre-trib rapture lamang. Hindi po ako may sabi nito. Ang banal na kasulatan. Kahit ano pa yung mga lectures na natutunan niyo from the past, iisa lang po ang binabanggit talaga Merong pre-trib rapture. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos, hindi niya iaalaw na yung mga anak niya mag-undergo ng napakasamang panahon na yan. 7 taon sa kabuuan. Siyempre, meron pong first 3.5 years, ito yung tribulation, pero bakit tinawag na Great Tribulation yung second 3.5? Dahil worse. Walang katulad, walang katumbas. Yung mga nagsasabi, may sasabihin po ako sa inyo, ang na-observe ko po ngayon, syempre, papunta tayo sa topic natin mamaya, pero let me, because may connection to. Nag-umpisa ang taon na ito, 5 eroplano ang bumagsak. Or should I say, nagkaroon ng mga problema. Tapos, nagka-problema rin ako sa pag-aking, sorry po doon, dighay ko. May mga nagko-comment dito dighay pa more. Oh yes, mas madami pa po. More pa po. More this new year, Thank you. So, nakakasad po. It all started 2025. Maraming mga airplanes na nagkra-crash. Tapos, meron pong nangyari, kanina lang po, wildfire sa dito sa California. Tumawag naman yung mga pinsan ko, okay naman po sila, awa ng Diyos, At tapos before that, yung po sa Nepal, yung lindol sa Nepal na napakalakas, at hindi pa kasama dyan yung mga lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami ako nababasa sa social media. Ano ba ito? Umpisa ng taon, nasa January 9 pa lang tayo, ang dami na. Kaya eto naman pong speculation nila. Nag-uumpisa na raw ang tribulation. No. No, hindi. Ay, ano yan? Bakit may ganyan? Wala, dahil nangyayari lang. Yun lang ang sagot ko. Dahil nangyayari lang. Makinig mabuti. Papunta na po tayo sa rapture. Hindi nangyari noong 2024. Now, what makes you think na hindi ito mangyayari ngayong 2025? Ang dami na pong mga nangyayari sa paligid. Mga Kristiyano, tayo lang po ang mahilig sa propesiya. Tayo lang po ang may alam ng propesiya sa Biblia. Amen? Tapos meron po akong napanood na vlog tungkol sa... Actually, medyo hindi na po natin narinig yung tungkol dito sa Israel war at saka doon sa Middle East and something, Pero ang madalas kong marinig ngayon, sinasabi nila na si Ginoong Ronald Reagan, tapos na yun di ba? Tapos na yung term niya. Donald Trump
si US President Donald Trump, syempre, sino pa nga ba, no? Sinasabi nila siya raw yung Antichrist. Ito naman po sasabihin ko. The Antichrist will not appear while the church is still here. Ulitin natin, hindi mag-a-appear si Antikristo habang nandito pa ang church. Sino ba ang church? Building ba? No. The last time I checked, ang church ay tayo po. Mga believers ni Christ Jesus mismo. Okay? So, ano sinasabi ko sa inyo? Ang gusto ko lang po sabihin ay, paglabas nung Antichrist na yan, pagkatapos ng rapture, diretso na po yung paggawa ni Satanas dito. Meron po silang tinatawag na unholy trinity. O yun, mimic na naman yan dito kay Jesus Christ. Because Jesus Christ, member ng tunay na trinity. Merong God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. I think na-vlog ko to kanina, di ba? Tapos, merong mga roles, bawat isa. Okay, yung God the Father, isinugo niya si Jesus. Si Jesus, siya ang gumawa ng mga bagay-bagay upang matupad ang kasunduan, New Covenant. At ang Holy Spirit ang nagtatatak. Diba? Okay. Ano naman po ang gawain ng, maganda to, Unholy Trinity? Sana po tatandaan po ninyo, may gawain po ang Trinity. Ang tunay na Trinity. Itong Unholy Trinity, tiyak may gawain din po. Okay. Si Satanas ang planner. Amen? At yung Antikristo, yan po ang gagawa ng mga bagay-bagay. Dito sa lupa, yan ang kanyang parang pinaka-dami, no? Na gagamitin niya. At ang Antichrist, at yung false prophet, pangatlong member ng Unholy Trinity, ito po ang magtuturo. Ito ang magtuturo sa mga tao para sambahin ang Antikristo. Ganyan ang gawain ng Holy Spirit ngayon. Tandaan nyo, ang Holy Spirit ang nagka-convict sa mga tao para malaman nila ang kanilang mga kasalanan so that they can or they will indeed turn to Christ for salvation. Yan po ang gawain nila. Kaya ito pong Unholy Trinity, matindi po ang panlilinlang nito doon sa mga maiiwan, no? Na mga walang alam sa Biblia. Sobrang saklap, kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga tao na magpapatatak ng 666. Alam niyo katumbas noon, mga kaibigan, mga kababayan ko, impyerno. Hindi lang po sa Hades. Gehenna hell. Pananakot ba itong mga video, mga vlogs na ganitong ginagawa natin? Hindi po. This is a love video. Video na nagpapakilala ng tunay na pag-ibig ni Jesucristo sa mga tao. Jesus died on the cross. Una, makinig po mabuti, para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Pangalawa, para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, health is wealth. Binigyan tayo ng health. Binigyan tayo ng magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan, dahil doon sa kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. At binigyan din niya tayo ng kapayapaan ng pag-iisip. Ang kapayapaan po ay galing sa Diyos. Hindi gusto ng Diyos na nababagabag ka. Hindi gusto ng Diyos na nalilito ka. At lalong hindi gusto ng Diyos na naghihirap ka. Kaya gusto rin ng Diyos, gusto ng Panginoong Yesus, ikaw ay managana. Tandaan po ninyo na itala sa John 10:10. Diba? Ako ay pumarito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mga words yan ng Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa ng 33 years. Ang puso ng Diyos ay ang puso ni Jesus. Dahil si Jesus ay Diyos. Amen? Si Jesus, pinaka-unique na person. 100% God, 100% man. Ang tawag natin diyan sa ating theological term ay hypostatic union. Kaya ito bang gusto ko sabihin po sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Para hindi kayo maalinlang ng Antikristo pagdating niya rito. Ngayon pa lang po,
Panampalatayanan nyo na namatay si Jesus sa krus upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng mundo, past, present, future. At pagkatapos niyan, magkakaroon kayo ng buhay na relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagtatatak ng Diyos Espiritu Santo. Dahil si Jesus na Diyos Anak, nabubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Malapit na naman po ang mahal na araw at sa mahal na araw na ito, naway, kung hindi pa po nag-rapture lalo natin bulayin ang kanyang finished work sa cross. Alam niyo po ba, ang buhay ng Kristiyano, hindi po yung magtatagumpay ka pa lang. Nope. Ang buhay Kristiyano po ay nagtagumpay na po tayo. So, ang starting point natin ay ang krus ni Jesucristo. Amen? From there, from the cross of Jesus, we achieve more victory and another victory, another victory, another victory. Okay. I want you to set an example for yourselves. Christians, born-again Christians like me. Okay, ito po gusto sabihin sa inyo. Ikumpara ninyo ang mga buhay niyo sa hindi mga born-again Christians. Nakikita niyo ba ang kaibahan natin sa kanila? Tayo, lagi tayong masaya. Because alam natin ang tunay na kaligayahan nakadwell sa atin. May kanta ang Hillsong na dwelling places. Ay, di ba? Lovely are your dwelling places. Maganda yon. Ibig sabihin, ang dwelling place Jesus sa ating puso. Masaya tayo. Alam natin si Jesus kasama natin. Mahal tayo, ingatan tayo. Amen? So, yan po ang gusto ko sabihin sa inyo. Ang unholy trinity ay walang panama sa totoong Holy Trinity. Sabi ng Bible sa 1 John 4:4, greater is He who resides in you than he who resides in the world. Who resides in the world? Sino ba yung nakareside sa world? Si Satanas. Pero, mas greater is He. Sino yung greater is He who resides in us, believers? Sino yun? Si Jesus. Dahil si Jesus, since He is God, amen, He is God, He's the creator of the universe, and He is truly in control of our lives. Just trust Him as your Lord and Savior. Alam mo na si Jesus lamang ang nagbayad ng kasalanan mo. Perfect sacrifice po yung sacrifice si Jesus. Walang makakatulad. Kasi once for all time yan eh. Diba? Kompleto. Kasi ang dugo niya, dugo ng Diyos. Amen? So, kung sino man ang maniniwala na si Jesus ay namatay sa krus para bayaran ng kasalanan natin, past, present, future, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong magsasawang pakinggan ng John 3:16. Ito po ay perlas. Ito po ay ginto. Higit pa sa ginto. Tandaan nyo ang mga ginto at mga perlas. Lalakaran lang natin yan pagdating natin sa kalangitan. Sa third heaven ito sa kaharian ni Jesucristo na Panginoon natin na nagmamahal sa atin. Good night and God bless po sa ating lahat.